Paano bumagsak ang isang reyna na 2 dekada nang namamayagpag sa Cebu? Sa loob ng halos 20 taon, si Gwendolyn Gwen Garcia ang hindi matitinag na pangalan sa politika ng Cebu. Ang unang babaeng gobernador ng lalawigan, hinahangaan ng ilan at kinatatakutan ng iba. Pero gaya ng lahat ng kwento ng mga makapangyarihan, dumarating ang sandali ng pagkatanggal ng korona. Ngunit paano nga ba nagsimula ang unti-unting pagkabulok ng kanyang pamumuno? Bakit biglang tinalikuran ng mga Cebuano ang isang leader na minsang itinuring na haligi ng Cebu? Mula sa mga desisyong nag-ugat sa kontrobersya, mga kasong bumangga sa batas, hanggang sa mga proyektong pumalpak at bumigat sa buhay ng mga mamamayan, unti-unting lumitaw ang mga lamat sa kanyang imahe. Kaya sa videong ito, tatalakayin natin ang bawat detalye ng kanyang pagbagsak, hindi lang bilang isang kwento ng politika, kundi bilang isang pag-aaral ng kapangyarihan, pagkakamali, at hustisyang inaasam ng bayan. Pero bago tayo magsimula, hi, kumusta? Ako nga pala si Rafi Bashiran. Kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Kaya tara, simulan na natin. Noong Abril 2025, isang mabigat na ulat ang bumalot sa pangalan ni Gwendolyn Gwen Garcia ng opisyal na ilabas ng Office of the Ombudsman ang isang kautusan ng 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. Ang suspensyong ito ay hindi basta-basta. Ito ay dahil sa umano'y grave abuse of authority, isang paglabag sa tungkulin bilang opisyal ng gobyerno. Ang dahilan ng kasong ito ay ang pag-issue ni Garcia ng isang special permit para sa kumpanya ng Shalom Construction Inc. na nagpatuloy ng desilting o paglilinis ng mga sediment sa Mananga River, isang mahalagang daluyan ng tubig sa Cebu. Ngunit ang kontrobersya ay nagsimula nang mag-alaman na ang permit na ito ay naibigay ng walang Environmental Compliance Certificate or ECQ mula sa Department of Environment and Natural Resources o mas kilala bilang DENR, isang dokumentong mahalaga para tiyakin na ang anumang proyekto ay hindi makakasira sa kalikasan. Bagamat ipinagtanggol ni Garcia ang kanyang desisyon bilang isang agresibong tugon sa matinding krisis sa tubig na nararanasan ng Cebu, maraming mga eksperto, environmentalists at mga kritiko ang tumutol at nagbabala na ang pagkilos na ito ay isang malinaw na paglabag sa mga umiiral na batas at regulation ukol sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon sa kanila, ang bypass o pag-alis sa mga tamang proseso ay nagdulot ng mas malaking panganib sa ekosistema. Isang bagay na maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala hindi lamang sa Mananga River kundi sa buong komunidad na umaasa rito. Maraming Cebuano ang nagtanong, paano magiging solusyon ang isang desisyon na posibleng magdulot ng mas malawak na problema? Sa halip na maprotektahan ang kalikasan, tila nagbukas ito ng pintuan para sa kapabayaan sa mga environmental safeguards na ipinatutupad ng gobyerno. Isa sa mga pinakakilalang kontrobersya na bumalot sa pangalan ni Gwen Garcia ay ang pagbili ng Balili property noong 2008 na naging isang malaking usapin sa larangan ng politika at pamamahala sa Cebu. Ang nasabing lupain na may lawak na 24.7 hektarya sa Naga City ay binili ng pamahalaang panlalawigan sa halagang 98.9 milyon para gawing proyekto sa pabahay. Sa simula, mukhang isang makabuluhang hakbang ito upang makatulong sa pabahay para sa mga mamamayan. Ngunit, nang sumisiyasat, natuklasan na halos 9.3 hektarya ng lupa ay sakop pala ng tubig at mangrove area, isang protected ecological zone na hindi dapat paggamitan ng ganitong uri ng proyekto. Ang pagkakalagay ng bahagi ng lupa sa ilalim ng tubig ay hindi lamang issue sa legalidad, kundi pati na rin sa environmental ethics. Sa ilalim ng batas, ang mga mangrove areas ay mahigpit na pinoprotektahan dahil sa kanilang papel sa pagpigil ng baha, pagprotekta sa mga marine ecosystem at depensa laban sa bagyo. Ang pagbili ng lupa na may ganitong kalagayan ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa due diligence ng gobyerno, pati na rin kung merong mga irregularidad o katiwalian sa proseso ng pagkuha ng lupa. Dahil dito, noong 2012, sinampahan si Garcia ng 2 bilang ng graft at 1 bilang ng illegal use of public funds kaugnay ng transaksyon. Bagamat ang mga kasong ito ay na-dismiss lamang noong 2020 dahil sa kakulangan ng ebidensya, nanatiling marka sa kanyang reputasyon ang insidente. Para sa marami,
Ito ay simbolo ng hindi maiiwasang mantsa sa kanyang pamumuno at nagbigay daan upang questionin ang kanyang integridad at kakayahan bilang leader. Hindi lamang ito ang kontrobersya na bumalot kay Garcia. Noong 2016, siya ay naharap sa halos nasa 11 graft na may kaugnayan sa anomalous construction ng Cebu International Convention Center o CICC na natapos noong 2006. Ang naturang proyekto ay matagal nang pinag-uusapan dahil sa umano'y irregularities sa kontrata, overpricing at questionable bidding processes. Ang mga kasong ito ay nagpapatibay sa pangkalahatang pananaw ng publiko na may mga kahina-hinalang gawain sa ilalim ng pamumuno ni Garcia, lalong-lalo na sa mga proyektong may malaking pondo at pangmatagalang epekto sa lalawigan. Sa mga usaping ito, lumabas ang mga kritisismo na tila may kakulangan sa transparency at accountability sa kanyang pamamalakad. Ang mga paratang ay nag-ugat sa perception na mas pinili niyang bigyang prioridad ang personal o pampolitikang interes kaysa sa kapakanan ng publiko at ng lalawigan. Sa pangkalahatan, ang mga kontrobersyang ito ay naging malaking dahilan ng pagbaba ng tiwala ng mga Cebuano sa kanya. Ang mga akusasyon ng katiwalian, kahit pa man na-dismiss o wala pang hatol, ay may malakas na epekto sa public opinion at nagdulot ng pangmatagalang sugat sa kanyang political career. Ito rin ay nagsilbing babala kung paano maaaring maapektuhan ang liderato ng isang lugar kapag ang mga issue sa integridad ay nananatiling nakabitin at hindi napapawi. Noong Mayo 2024, isang makasaysayang hakbang ang ginawa ni Governor Gwen Garcia, ang kanyang formal na pagbibitiw mula sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban, ang partidong minsan niyang itinuturing na tahanan sa politika. Ngunit ang hakbanging ito ay hindi simpleng paglipat ng kulay politika. Isa itong malinaw na senyales ng malalim na pagguho ng kanyang relasyon sa mga dating kaalyado, lalong-lalo na sa hanay ng lokal na pamahalaan at ng mga kapartido. Ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbitiw ay ang reklamo na isinampa laban sa kanya ni Cebu City Mayor Michael Rama, kapwa niya miyembro sa PDP Laban. Ang reklamo ay may kaugnayan sa kanyang kontrobersyal na desisyong ipahinto ang civil works para sa Cebu Bus Rapid Transit o BRT project, isang proyektong suportado ng national government, international development agencies, at ang karamihan sa mga Cebuano na sawang-sawa na sa matinding traffic sa Metro Cebu. Ayon kay Rama at sa iba pang opisyal, ang pagpigil sa proyekto ay hindi lamang nakasasama sa daloy ng ekonomiya sa lungsod, kundi isa ring tahasang pagharang sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa Cebu. Bagamat iginiit ni Garcia na ang kanyang hakbang ay para mapanatili ang kaayusan sa lalawigan at upang pag-aralan pa ang epekto ng proyekto sa mga lokal na komunidad, itinuturing ito ng marami bilang pagmamalabis sa kapangyarihan at kulang sa konsultasyon. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing mitya ng kanyang pagkakahiwalay hindi lamang sa partido kundi sa mismong makinarya ng lokal na pamahalaan. Mula sa pagiging makapangyarihang leader na sinusuportahan ng mga lokal na opisyal at business stakeholders, unti-unting nawala ang suporta sa kanya. Isang napakahalagang aspeto lalo na sa mundo ng politika kung saan ang survival ay nakadepende sa alyansa at pagkakaisa. Hindi rin maitatangging may malalim na hidwaan sa estilo ng pamumuno si Garcia kumpara sa ibang lokal na opisyal. Kilala si Garcia sa kanyang assertive, minsan ay authoritarian na approach sa mga proyekto. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang ganitong estilo ay hindi na gaanong epektibo, lalo na sa panahon na ang mga mamamayan ay mas mulat na at mas critical sa mga desisyon ng kanilang mga leader. Ang hindi pakikinig sa sentimiento ng masa, lalo na sa isang proyektong makabuluhan gaya ng BRT, ay nagdagdag pa sa lumalawak na agwat sa pagitan niya at ng mga botante. Ayon sa ilang political analysts, ang hakbang na ito ni Garcia ay isang strategic miscalculation. Sa halip na palakasin ang kanyang suporta at panindigan ang kanyang desisyon, ito ay nagresulta sa pagkawatak-watak ng kanyang political base. Sa politika, ang loyalty ay hindi laging permanente. At kapag nawala na ang partido at alyado, kadalasan ay kasunod nito ang pagkawala ng tiwala ng publiko. Sa aking sariling pananaw, ang isyong ito ay nagpapakita ng isang lumang estilo ng pamumuno na hindi na umaayon sa bagong generation ng mga botante. Sa panahon ngayon, ang mga Pilipino ay mas mulat, mas maalam at mas mapanuri.
Hindi na sapat ang pagiging matapang sa camera o ang pagpapakita ng lakas sa mga rally. Kailangan ng isang leader na marunong makinig, bukas sa kooperasyon, at may malinaw na pananaw para sa hinaharap. Ang pagpapahinto sa BRT project ay hindi lamang isang technical na issue. Ito ay isang simbolo ng lumang sistema na nagpipigil sa progreso. And ang pagbitiw mula sa isang partido ay hindi palaging pagpapakita ng prinsipyo, kundi minsan pag-amin na hindi na niya kontrolado ang mga pangyayari. Ang mga leader na hindi marunong makipagkonsulta at hindi tumatanggap ng dissenting opinion ay kadalasang nauuwi sa pagbagsak. At sa kaso ni Gwen Garcia, ito ay isang klasikong halimbawa ng kung paanong unti-unting bumabagsak ang isang matatag na politikal na haligi kapag naputol na ang koneksyon sa masa, sa partido at sa katotohanan. Noong Mayo 12, 2025, muling sumulat ng kasaysayan ang mga mamamayan ng Cebu sa pamamagitan ng kanilang boto. Sa isang halalang tinutukan hindi lamang ng mga Cebuano kundi pati ng buong bansa, nakita ang pagbagsak ng isang matagal ng political titan at ang pagsilang ng isang bagong mukha sa politika, si Pamela Pam Baricuatro. Si Baricuatro, isang dating flight purser na walang karanasang politikal, ay kumatawan sa panibagong henerasyon ng mga leader. Hindi trapo, hindi bahagi ng political elite, at walang dinastikong pangalan sa likod niya. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa political machinery at kampanyang hindi kasing ingay ng kalaban, siya ay nanalo ng may matinding mandato mula sa taumbayan, isang landslide na tagumpay na hindi inaasahan ng marami. Ang resulta ng eleksyong ito ay hindi lamang basta pagkatalo ni Garcia, kundi isang napakalinaw na mensahe mula sa mga Cebuanos. Tapos na ang panahon ng tradisyonal na pamumuno, panahon na para sa bagong direksyon. Ang halalan ng 2025 ay naging isang referendum hindi lamang sa pamumuno ni Garcia kundi sa uri ng politika na nais ng mga Cebuanos. Sa tagumpay ni Pam Baricuatro, pinatunayan ng mga botante na hindi kailangang magtagal sa posisyon upang makakuha ng tiwala. Ang kailangan ay malasakit, katapatan, kakayahang maghatid ng pag-asa. Sa halos 2 dekadang panunungkulan ni Gwendolyn Garcia, hindi maikakaila na siya ay isa sa mga pinakakilalang political figure sa Cebu. Ngunit sa kabila ng kanyang mga proyekto at programang pang-imprastruktura, unti-unting nag-iba ang pananaw ng publiko sa kanya. Marami sa mga Cebuanos ang nagsimulang madismaya sa kanyang estilo ng pamumuno. Isang pamumunong matatag, ngunit kadalasang itinuturing na masyadong authoritarian at sarado sa diskurso. Ang kanyang matigas na paninindigan at confrontational na pag-uugali ay humantong sa ilang mga alitan, hindi lamang sa pagitan ng kanyang tanggapan at ng mga lokal na opisyal, kundi pati na rin sa mga ahensya ng nasyonal na pamahalaan. Isa sa mga pinakamatingkad na halimbawa nito ay ang tensyon sa pagitan niya at ng mga opisyal ng Cebu City kaugnay ng Cebu Bus Rapid Transit Project. Sa halip na makipag-ugnayan at ayusin ang problema sa koordinasyon, mas pinili niyang itigil ang civil works na lalong nagpabagal sa implementasyon ng isang proyektong dapat sana ay makatutulong sa libu-libong commuter sa Cebu. Ang kilos na ito ay hindi lamang naging technical na hadlang, naging simbolo rin ito ng isang leader na mas pinapairal ang sariling kapangyarihan kaysa collective progress. Bukod dito, ang mga kontrobersya ng graft, katiwalian at administratibong irregularidad na kinasangkutan niya sa nakaraang mga taon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang imahe bilang isang leader. Hindi sapat ang pagkakadismiss ng ilan sa mga kaso upang maibalik ang tiwala ng mga taong matagal nang naghihintay ng transparency at accountability. Habang may ilan pa ring sumusuporta sa kanya at naniniwalang naging epektibo siya sa ilang aspeto, tulad ng pagpapalakas sa turismo at pagpapaunlad ng mga kalsada, mas lumalakas ang tinig ng mga mamamayang nagsasabing ang kanyang estilo ng pamumuno ay hindi natugma sa kasalukuyang pangangailangan ng isang mas bukas, makatao at makabagong pamahalaan. Ang naratibo ni Gwen Garcia ay isang paalala sa bawat Pilipino. Hindi sapat ang mahabang panunungkulan kung hindi ito sinasamahan ng malinaw na integridad, bukas na komunikasyon at malasakit sa karaniwang tao. Ang kanyang estilo ng pamumuno na minsan ay nagmumukhang command and control kaysa consult and collaborate ay unti-unting tinanggihan ng mga mamamayan na ngayon ay mas mulat, mas mapanuri at mas gutom sa tunay na pagbabago. Ang pagbagsak ng kanyang popularidad ay hindi lamang dahil sa mga kasong kinaharap niya,
kundi dahil naging simbolo siya ng uri ng pamumuno na gusto nang iwan ng sambayanang Pilipino. Isang leader na tila hindi na nakikinig, hindi marunong makipagdialogo at tila walang pake sa tunay na gusto ng masa. Ang demokrasya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na pumili ng kanilang mga leader. Sa kaso ni Gwendolyn Garcia, ang kanyang matagal na panunungkulan ay napuno ng mga kontrobersya, kaso ng katiwalian at mga desisyong hindi pabor sa interes ng publiko. Ang kanyang pagkatalo sa eleksyon ng 2025 ay isang malinaw na mensahe mula sa mga Cebuanos na panahon na para sa pagbabago. Ito ay isang paalala sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na ang kapangyarihan ay hindi permanente at ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa huli, ang pagbagsak ni Garcia ay isang aral sa lahat ng mga leader na ang integridad, transparency at tunay na serbisyo sa publiko ang tunay na sukatan ng isang mahusay na leader. Ang mga Pilipino ay nararapat lamang na maging mapanuri at mapagmatsyag sa kanilang mga pinuno upang masiguro na ang pamahalaan ay tunay na nagsisilbi para sa kapakanan ng nakararami. At dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Hanggang sa susunod, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Paalam at ingat lagi!